King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1360. Pagbubukas. Sa isang underground space, mabilis na inilatag ni Xin Wuang ang isang lihim na hanay ng Heaven's Legacy. Ang Ancient God Seal ay malinaw na konektado sa Heaven's Legacy Race. Upang mabuksan ang Ancestral Legacy Treasury, kailangang magkaroon ng kaunting pag-unawa sa kultura at kasanayan ng Heaven's Legacy Race. Alam ng lahat ng mga eksperto sa Ancient God ng Giant God Race na ang inheritance ng Giant God Race ay naglalaman ng makabuluhang kaalaman sa kultura at sining ng Heaven's Legacy Race, ngunit kailangan ng isang tao ng sapat na katayuan upang payagang maunawaan ito. Ngunit iilan lamang sa kanila ang nakakaalam na ang kaalamang ito sa kultura ng Heaven's Legacy Race ay ipinasa partikular para sa layunin ng pagbubukas ng Ancestral Legacy Treasury. Nang kumpleto na ang array, nagsimulang bumuo ng spell si Xin Wuang gamit ang kanyang mga kamay. Hindi mabilang na dark green na mga karakter na may iba't ibang laki ang kumikislot na parang tadpoles sa array. Buzz. Buzz. Sa isang iglap, nabuo ang isang abstruse at misteryosong hanay. Pumunta ka. Inihagis ni Xin Wuang ang Ancient God Seal sa gitna ng array. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi mabilang na manipis na berdeng mga string ang lumipad palabas sa hanay at ikinakabit ang kanilang mga sarili sa Ancient God Seal. Biglang nagsimulang manginig ang Ancient God Seal, at ang berdeng mga string ay nagsimulang kumislap ng maliwanag na liwanag. Kling. Klang. Sa ilalim ng kontrol ni Xin Wuang, biglang nagsimulang magbago ang Ancient God Seal. Ilang saglit pa, natapos na itong magmorphang sa isang black metal na gate. Whoosh! Isang tuwid na bitek ang lumitaw sa gitna ng gate, pagod na sa oras at mahiwagang liwanag ang umusbong mula dito. Unti-unting bumukas ang tarangkahan, bumalot ang buong grupo sa nakakabulag at mahiwagang liwanag na iyon. Dahil sa liwanag na ito, natuklasan ni Zhao Feng na ang kanyang divine sense at ang kanyang mga sensory organ ay lahat ay lubhang pinigilan. Kasabay nito, nalaman niyang ang lahat ng kanyang mga galaw ay naging mas mabagal din. Time intent. Tumibok ang puso ni Zhao Feng. Ito lamang ang liwanag na lumilitaw mula sa landas na iyon, ngunit naglalaman na ito ng ganoong mataas na antas na intent. Lumilitaw na ang Ancestral Legacy Treasury na ito ay lubhang kakaiba. Naramdaman din ng iba pang mga Ancient God ang mataas na antas na time intent na ito. Pumasok ka. Tumawag si Xin Wuang. Naiinip na silang lahat kaya agad silang pumasok. Pagkatapos ng ilang sandali ng kaguluhan, biglang naramdaman ni Zhao Feng na bumigat ang kanyang katawan nang lumitaw siya sa itaas ng isang madamong kapatagan. Siya ay agad na sinalakay ng isang pagod at sinaunang enerhiya. Hindi na kailangang isipin na malaman na ito ay isang napakatandang dimensyon. Nasa tabi ni Zhao Feng si Xin Wuang at ang iba pa. Ang una nilang reaksyon ay ang pagmasdan ang kanilang paligid. Pagkatapos ng lahat, wala silang alam tungkol sa Ancestral Legacy Treasury. Maging si Xin Wuang ay pumasok dito sa unang pagkakataon. Medyo nagulat si Zhao Feng. Sa kanyang unang pagtatangka sa paggamit nito, natuklasan niya na ang lugar na ito ay naghihigpit sa kanyang divine sense at iba pang mga pandama sa 10% ng normal. Sa orihinal, bilang isang Ancient God, dapat ay nahawakan niya ang isang lugar para sa 2 hanggang 300,000 li sa paligid niya sa isang solong sweep ng kanyang divine sense. Ngunit ngayon, ang kanyang divine sense ay sumasakop lamang sa halos 30,000 li. Ang mga tingin sa mga mukha ng iba ay nagpapahiwatig na sila rin ay medyo naalarma sa malakas na pagsupil na ito. Ngunit kahit na napigilan ang paningin ni Zhao Feng, mas malaki pa rin ito kaysa sa ordinaryong tao. Natuklasan din niya na, kung itutulak niya ang kanyang kakayahang makita sa ganap na limitasyon nito, maaari rin niyang mapataas ang saklaw ng kanyang paningin. Hindi ito ang lawak ng mga paghihigpit ng lugar na ito. Biglang tumawag si Xin Wuang. Sa mga salitang ito, napansin din nila ang isa pang abnormalidad. Binibigkas ni Xin Wuang ang mga salitang ito ng medyo mabagal kaysa karaniwan. Time intent. Agad na napansin ni Zhao Feng ang nangyayari. Pagkatapos ng lahat, naabot na niya ang tuktok ng level 4 sa time intent. Paano ito nangyari? Ang Ancient God Thundermount ay hindi naniniwala. Sa sandaling ito, lahat sila ay medyo mabagal sa pagsasalita kaysa sa karaniwan nilang ginagawa. Huwag na nating alalahanin ito sa ngayon.
Ang paghahanap sa kabangyaman ay mas mahalaga. Prangka na sinabi ni Xin Wuang. Nang mamana niya ang Ancient God Seal, narinig niya mula sa Giant God Race God Lord noong panahong iyon na ang Ancestral Legacy Treasury ay isang lugar ng maraming pagkakataon, ngunit may maraming panganib din. Bukod dito, ang Giant God Race ay nagtayo ng isang personal na treasury sa lugar na ito, kung saan ang Giant God Race ay nag-imbak ng mga mahalagang mapagkukunan na naipon nito sa mga nakaraang taon. Swish! Kinuha ni Xin Wuang ang Ancient God Seal. Sa pamamagitan lamang ng Ancient God Seal ay nakita niya ang magaspang na direksyon ng treasury ng Giant God Race. Sa isang magaspang na ideya kung saan pupunta, ang grupo ay naglakbay habang pinagmamasdan ang dimensyong ito na nakahiwalay sa mundo. Tingnan mo doon. Itinuro ng Ancient God Cheng Yun ang kaliwa habang siya ay sumisigaw. Ang lugar na iyon ay nagkataon na nasa mismong limitasyon ng kanilang divine senses. Ito ay isang grupo ng mga maliliit na puddles, at may ilang mga puting bulaklak na tumutubo sa tabi ng pinakamalapit na puddle, na nagbibigay ng mahinang kinang na ginawa sa kanila sa halip na kapansin-pansin. Ilang ordinaryong time origin flowers lang. Anong sinisigawan at sinisigawan mo? Ungol ng Ancient God Thundermount. Napakalakas ng time intent at napakahirap unawain. Ang mga mapagkukunan ng pagtatanim na nauugnay dito ay napakabihirang din. Ang time origin flowers ay medyo mababa ang antas at mas karaniwang mga mapagkukunan ng time cultivation. Ang karamihan sa mababang antas na True Gods ay bibili ng time origin flowers at gagamitin ang mga ito para subukan at maunawaan ang time intent. Kung nakita nilang napakahirap intindihin ang time intent, susuko sila, ngunit kung naintindihan nila ang isang bagay, ito ay magsasad na mayroon silang talent sa time intent. Mukhang hindi mo sinubukang linangin ang time intent noong ikaw ay True God pa. Bahagyang ngumiti ang Ancient God Cheng Yun. Natigilan ang ekspresyon ng Ancient God Thundermount. Noon, nalaman niyang napakahirap ng time intent at napakaliit ng naibigay nitong lakas ng opens iba, kaya hindi man lang niya sinubukang linangin ito. Si Zhao Fang ay nakikinig sa buong oras. Direkta siyang naging rank 7 Ancient God, kaya hindi niya naranasan ang mararanasan ng mababang antas na True God. Hindi ganoon kahalaga ang time origin flowers, ngunit dahil mayroon silang malakas na sigla, habang sila ay nabubuhay ng mas mahaba, unti-unti nilang nakukuha ang lakas ng time intent. At ang bawat talulot ay nagpapahiwatig na ito ay nabuhay ng karagdagang 100,000,000 taon. Huminga ng malalim ang Ancient God Resplendence habang nakatitig siya sa gulat. Itinoon ni Zhao Fang ang kanyang tingin at nakita na ang karamihan sa mga time origin flower na iyon ay may higit sa 6 na talulot, at mayroon pang ang may 12 talulot. 1.2 bilyong taon. Napaungol si Zhao Fang sa gulat. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang sinaunang mapagkukunan ng paglilinang. Whoosh! 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 Pagkaraan ng ilang sandali, lahat sila ay nagsimulang lumipad patungo sa puddle na iyon. Bagamat ang time origin flowers ay mababang antas ng mga mapagkukunan ng paglilinang, kahit na ang pinakakaraniwang mapagkukunan ay magiging mahalaga kapag ito ay naging higit sa 1 bilyong taon. Kapag natapos na nilang hatiin ang time origin flowers, natuklasan nila na ang lahat ng iba pang mga puddles ay may sariling mahalagang mapagkukunan. Kahit na ang hanay ng mga mapagkukunang ito ay hindi partikular na mahalaga para sa mga Ancient God, lahat sila ay napakatanda na. Ito ay talagang isang treasury. Ang Ancient God Cheng Yun ay napabuntong hininga sa pagtataka habang siya ay lumilipad pasulong. Sandali lang. Biglang tumawag si Xin Wuang. Binalaan siya ng Giant God Race na elder na, kahit na ang Ancestral Legacy Treasury ay isang lugar ng maraming pagkakataon, puno rin ito ng panganib. Kung nakatuklas lang sila ng ilang time origin flowers, hindi na niya masyadong pag-isipan ang bagay na iyon, ngunit dahil marami pang kayamanan sa unahan, ang lugar na ito ay maaaring ituring na isang maliit na treasure ground na may katumbas na panganib. Sa pamamagitan ng kanilang mga divine senses na pinigilan sa 10% ng normal, at kahit na mas pinababa ng pagkakaroon ng anumang pisikal na mga hadlang, ito ay pinakamahusay na maging mas maingat. Boom! Sa sandaling ito, naramdaman nilang lahat na nagsimulang manginig ang lupa. Biglang, isang Yao God sa anyo ng isang serpent dragon ang biglang lumitaw mula sa lupa sa harap ng Ancient God Cheng Yun.
Ang katawan ng Yao God ay isang makantab na pilak, at ang mga puting mata nito ay malamig na tumitig sa grupo. Sa sandaling lumitaw ang Yao God na ito, lahat sila ay nakaramdam ng napakalaking aura na tila nakaugnay sa mundo, at lahat sila ay naramdaman na parang may napakalaking bigat sa kanilang mga balikat. Ang pinakamataas lang sa rank 8, pero sobrang takot ang nararamdaman ko. Gulat na tinitigan ni Cheng Yun ang Yao God na ito. Sa pag-istorbo sa aking pahinga at pagnanakaw sa aking teritoryo, gagawin kitang pataba para sa lupaing ito. Ang Serpent Dragon Yao God ay napaungol habang ang katawan nito ay namimilipit pasulong. Swish! Sinisingil ng God Yao ang Ancient God Cheng Yun sa isang iglap na pilak, ang bibig nito ay bamuka ng malawak at nagpakawala ng isang alon ng mabigat na divine power. Sobrang bilis. Ngumuso ang Ancient God Cheng Yun habang siya ay napaatras. Gayunpaman, natuklasan niya na ang hadlang ng makapangyarihang time intent ay naging dahilan upang siya ay mabagal ng hindi bababa sa 2 beses kaysa karaniwan. Swish! Inactivate ni Xin Wuang ang kanyang bloodline power at nag-charge pasulong. Ang kakilakilabot na giant god race na bloodline ay lubos na nakabawas sa mga epekto ng time intent sa kanya. Scorching Gale Palm. Si Xin Wuang ay nagpalipat-lipat ng divine power at nagsimulang pagsamahin ang apoy at hangin na enerhiya ng mundo sa kanyang pag-atake. Kaboom! Isang napakalaking palad ng hangin at apoy ang umungol pasulong. Ang Scorching Gale Palm ay dapat na isang mabilis at paputok na pag-atake, ngunit ito ay mas mabagal sa lugar na ito. Isang maliit na trick. Ang Serpent Dragon na si Yao God ay pinaikot ang katawan nito, na naglalabas ng mataas na antas na time intent. Ang pag-atake ni Xin Wuang ay agad na pinabagal ng time intent na ito. Naiwasan ng Yao God ang pag-atake sa pamamagitan ng bahagyang paglilipat ng katawan nito. Saglit, ang lahat, kabilang si Xin Wuang, ay hindi nakaimik. Ang time intent na ito ng Yao God ay umabot na sa level 7. Napaungol si Zhao Feng sa gulat. Bagamat hindi direktang mapataas ng time intent ang kapangyarihan ng mga pag-atake ng divine power, may dahilan kung bakit ito ay itinuturing na isa sa pinakamalakas na intent. Kahit ang ordinaryong rank 9 ancient gods ay hindi makakatagal ng ilang suntok laban sa isang taong may lakas ni Xin Wuang, ngunit ang pinakamataas na rank 8 Yao God na ito ay nagawa pa ring makipaglaban sa kanya. Boom! Bang! Ang Ancient God Cheng Yun ay pinilit na pabulaykan ng ilang linang God Yao, ngunit ang kanyang dugong giant God race ay pinagkalooban ng hindi kapani-paniwalang mga kakayahan sa pagtatanggol. Bilang karagdagan, natuklasan niya na, kahit na ang Yao God ay dumating na may napakagandang momentum at nilagyan ng makapangyarihan at kahangahangang time intent, ang mga pag-atake ng divine power nito ay malapit lamang sa isang rank 9 ancient god at hindi masyadong hindi makatwiran. Sabay-sabay na pag-atake. Agad na sumigaw si Ancient God Resplendence. Ang grupo ng 5 ay nagsimulang sama-samang salakayin ang Serpent Dragon na si Yao God. Matapos makipaglaban ng ilang sandali, natuklasan ng Yao God na ang grupong ito ay may kakaibang lakas. Kahit na may time intent nito, hindi nito kayang talunin sila. Sa labanang ito, sinubukan ni Zhao Feng na umatake gamit ang Eye Bloodline Techniques, ngunit natuklasan niya na ang Yao God na ito ay may napakatalino na soul intent na kayang pigilan ang kanyang soul attack. Ang moldito mong lahi. Ang Serpent Dragon na si Yao God, ang katawan nito ay natatakpan ng mga kakilakilabot na sugat, ay nagtangkang tumakas. Saan ka pupunta? Agad na tumawag ang Ancient God Resplendence habang naglalabas siya ng Binding Type Divine Artifact. Ang 5 sa kanila ay nagsama-sama sa iisang rank 8 Yao God. Kung hahayaan nila itong tumakbo, wala silang mapagmataas na pag-uusapan. Sa huli, ginamit nilang 5 ang ilan sa kanilang tunay na kakayahan para mabilis na patayin ang Yao God. Sa pag-dissect nito, napagtanto nila na ang buong katawan ng Yao God na ito ay isang kayamanan. Halimbawa, ang Water Spirit Serpent Spine ay naglalaman ng parehong water at time intent, at ito ang perpektong material para sa paglikha ng binding type na divine weapon. Tulad ng para sa Water Origin Heart Vein, ang pagkonsumo nito ay maaaring magbigay daan sa isa na mapataas ang kanilang sigla at palakasin ang mga kristal na ugat ng kanilang divine katawan, na ayusin ang mga nakatagong pinsala. Maaari din itong gamitin para linangin ang time intent.
Sa pamamagitan ng dissection na ito, napagtanto ng grupo na ang Yao God na ito ay nabuhay ng higit sa 1 bilyong taon. Ang mga materyales na bumubuo sa katawan nito ay napakahalaga dahil ito ay nabuhay ng napakatagal. Hindi nakakagulat na napakahirap harapin. Gulat na sabi ni Zhao Feng. Kahit na ang hindi gaanong talento na cultivator ay magagawang walisin ang lahat ng mga cultivator na may parehong ranggo kung sila ay nanatili sa ranggo na iyon sa loob ng 1 bilyong taon. Talagang abnormal na lugar ang Ancestral Legacy Treasury na ito. King of Gods, Kabanata 1361. Pagdating sa Treasury. Sa Qixing Zone, ang labanan sa pagitan ng Ancient Soul Hall at ng Giant God Race ay nagresulta sa lubos na pagkawasak ng nakapalibot na lugar. Hindi nagtagal ang labanan ng dalawang panig bago natalo ng Giant God Race ang nagmamadaling pag-atres. Ang Ancient Soul Hall ay mas nag-aalala tungkol sa paghahanap kay Xin Huang at sa Ancient God Seal, kaya hindi nila itinuloy. Sa taas sa himpapawid, sa loob ng isang kompleks ng mga itim na palasyo, ang hangin ay malungkot at mapang-api. Lord Gloomhaven, hindi namin natunton ang grupo ni Xin Huang. Isang miyembro ng Ancient Soul Hall ang kalahating nakaluhod sa lupa, nanginginig ang buong katawan. Mga walang kwentang tanga. Sumigaw ang God Lord Gloomhaven mula sa pinakamataas na bahagi ng bulwagan. Kanina, nang ginagawa ng Giant God Race ang lahat ng kanilang makakaya para pigilan sila, ginamit ng Ancient Soul Hall ang kanilang buong lakas para magbukas ng gap at magpadala ng 3 Ancient Gods, inutusan silang sumunod lang sa grupo ni Xin Huang. Gayunpaman, hindi man lang nila nagawa ang isang simpleng misyon na tulad niyan at binawian din sila ng buhay. Ang mga miyembro ng upper echelon ng Ancient Soul Hall sa loob ng palasyong ito ay lahat ay may malungkot at masasamang ekspresyon. Pinili nila ang perpektong sandali para ilunsad ang kanilang pag-atake, ngunit nagawa pa rin ni Xin Huang na makatakas gamit ang Ancient God Seal. Kung talagang binuksan ng Giant God Race ang Ancestral Legacy Treasury at nakakuha ng napakalaking pagpapala, malamang nalalakas ito ng medyo mabilis, kung saan ang Ancient Soul Hall ay nasa matinding panganib. God Lord Gloomhaven, bakit galit na galit ka? Sa sandaling ito, isang nakaka-relax at nakakatandang boses ang dumaloy sa palasyo. Agad namang natigilan ang lahat sa boses na ito. Ang isang taong talagang naglakas loob na kumilos ng maingat sa harap ng God Lord Gloomhaven sa panahong tulad nito ay mapangahas na magpakamatay. Swish! 2 individual, isang bata at isang matanda, ang biglang lumitaw sa palasyo. Matangkad ang katawan ng matanda na natatakpan ng mga sinaunang tato. Mayroon siyang puting balbas na umaabot hanggang sa sahig, at hinawakan niya ang isang pilak na tungkod sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay parang isang malawak na mabituing kalangitan habang nakatitig sa God Lord Gloomhaven. Ang binata sa tabi niya ay may kaparehong panlabas na mga katangian, ngunit siya ay nagpakita ng sobrang gwapo at pino. Sino ang pumunta doon? Marami sa mga miyembro ng upper echelon sa bulwagan ang nakangisi. Ang palasyo complex na ito ay may maraming mga arrays na nagpoprotekta dito, at ang conference hall sa partikular ay may sariling domain, ngunit ang pares na ito ay pumasok na parang hindi sila nakatagpo ng kahit anong sagabal. Ang mas nakakagulat ay hindi pa rin nila alam kung paano nakapasok ang pares na ito. God Lord Stellar Aspect, sa wakas nandito ka na. Biglang kumalma ang God Lord Gloomhaven at tumingin sa matanda. God Lord. Nang magsalita ang God Lord Gloomhaven ay nalaman nilang lahat na ang mga bisitang ito ay hindi mga kaaway, ngunit ang pagkakakilanlan ng elder na ito ay nagbigay sa kanila ng matinding kilig. Tulad ng iyong hinulaang, hindi namin nabawi ang Ancient God Seal. Idinagdag ng God Lord Gloomhaven. Noong naghahanda ang Ancient Soul Hall na salakayin ang Giant God Race, sinabi sa kanya ng God Lord Stellar Aspect na hindi nila makukuha ang Ancient God Seal sa operasyong ito. Galit na galit ang God Lord Gloomhaven noon. Paanong hindi kayang harapin ng isang paksayon na kasing lakas ng Ancient Soul Hall ang mga labi ng Giant God Race? Dahil dito, nagpasya siyang ibalik ang Ancient God Seal anuman ang mangyari. Pero sa huli, nabigo pa rin siya. Ano? Itong God Lord talaga ang naghula niyan. Ang mga miyembro sa bulwagan ay muling natigilan at hindi na makahinga ng matagal. Lahat sila ay same time na nag-inspeksyon sa pares ng mga bisitang ito, ngunit natuklasan nila na wala silang makita,
tulad ng kung paano hindi nila napansin kanina na ang matanda ay isang Godlord. Naantala ako ng ilang mga bagay, ngunit ipinapalagay ko na natapos mo ang gawaing itinalaga ko sa iyo. Ngumiti ang Godlord Stellar Aspect. Matagal na itong pinaghandaan. Pakiusap. Agad na tumayo si Godlord Gloomhaven. Malamang na binuksan na ng Giant God Race ang Ancestral Legacy Treasury ngayon. Makakaasa lang ang Ancient Soul Hall sa Godlord Stellar Aspect para iligtas ang sitwasyon. Ang dalawang Godlord at lahat ng mga eksperto sa palasyo ay lumipat sa isang top secret na lokasyon. Sa isang independenteng dimensyon, isang napakalaking platapormang bato ang inilagay, at sa ibabaw ng platapormang ito ay isang hanay na iginuhit na may mga linya ng ginto at pilak na liwanag. Sa ibabaw ng hanay na ito ay isang malabo na diagram ng liwanag na tila naglalarawan sa mabituing kalangitan. Noong binubuksan ng Giant God Race ang Ancestral Legacy Treasury, sinunod namin ang iyong mga utos at halos tinansya namin ang lokasyon ng Ancestral Legacy Treasury. Ang Godlord Gloomhaven ay nagbigay ng masamang tawa. Ang Ancestral Legacy Treasury ay isang independenteng dimensyon na ang posisyon ay patuloy na nagbabago sa buong fan universe. Nang magsimulang buksan ng Giant God Race ang Ancestral Legacy Treasury, gumamit ang Ancient Soul Hall ng isang espesyal na paraan upang halos tansyahin ang lokasyon nito. May paraan ba ang kamahalan sa pagbubukas ng Ancestral Legacy Treasury? Sinisiyasat ng Godlord Gloomhaven. Noon, isa rin siya sa mga miyembro ng Ancient God Hall na may kaunting pag-unawa sa Ancestral Legacy Treasury. Ang treasury na ito ay hindi lamang patuloy na nagbabago ng mga posisyon, ngunit maaari lamang itong ma-access sa pamamagitan ng isang landas na nilikha ng Ancient God Seal. Pagbubukas ng Ancestral Legacy Treasury. Ang maraming eksperto ng Ancient Soul Hall ay nabigla sa pares. Bagaman ang dimensyong iyon ay mabubuksan lamang sa pamamagitan ng Ancient God Seal, ito ay umiral na sa daan-daang milyong taon, at dahil wala rin itong master, ang dimensyon ay malamang na may ilang bitek. Mahinahong sabi ng Godlord Stellar Aspect. Mula sa mga salitang ito, masasabi ng lahat na ang Godlord na ito ay may kumpiyansa na buksan ang Ancestral Legacy Treasury kahit na wala ang Ancient God Seal. Sa mga tuntunin ng pag-unawa sa dimensyong iyon, kahit na ang ninuno ng Giant God Race na nakakuha ng Ancient God Seal ay hindi maihahambing sa matandang ito, kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon. Isang tiwala ng ngiti ang ibinigay ng Godlord Stellar Aspect. Masyadong nakakatuwa ang Godlord Stellar Aspect. Paanong ang sino man sa Giant God Race ay maaaring may kumpara sa iyo? Tumawa ang Godlord Gloomhaven. Ang mga eksperto sa Ancient God ay lalong nabigla habang nakikinig sila sa pag-uusap ng dalawang Godlord na ito. Saan lang nanggaling itong Godlord Stellar Aspect? May respeto pa nga siya sa Godlord Gloomhaven at maaari ding gumawa ng landas patungo sa Ancestral Legacy Treasury, at mas naiintindihan pa niya ang Ancestral Legacy Treasury kaysa sa Giant God Race. Swish! Inilabas ni Godlord Stellar Aspect ang isang napakalaking 8-pointed metal platform, kung saan nakalabas na ang isang lihim na hanay ng Heaven's Legacy Race. 108 maliliit na butas ang ginawa sa paligid ng hanay, at lahat ng uri ng napakabihirang mga hiyas at bato ay nakaimbed sa loob ng mga ito. Sa gitna ng hanay ay isang nakasisilaw na puting bola ng liwanag, ang mga alon ng divine power na inilalabas nito na naging dahilan upang ang lahat ay sumulyap dito sa takot. Ito ay isang pinakamataas na kalidad na God Crystal, at hindi ko nababanggitin ang mga mapagkukunang nagamit ko para ailatag ang array na ito. Kung hindi susundin ng Ancient Soul Hall ang aking mga utos, ikaw ang mananagot sa mga kahihinatnan. Biglang naging yelo ang ekspresyon ng Godlord Stellar Aspect. Kataas-taasang kalidad ng God Crystal. Natigilan ang Godlord Gloomhaven. Katulad ng nangungunang 10 sinaunang lahi, ang pinakamataas na kalidad na God Crystals ay napakabihirang sa Ancient Desolate Realm of Gods at mahalagang napakahalaga. Ang pinakamataas na kalidad na God Crystal sa gitna ng array ay tila medyo nasira, ngunit ang presyo nito ay hindi pa rin matataya. Ang babala ni Godlord Stellar Aspect ay hindi siya ikinagalit, pinupuno lamang siya nito ng matinding paggalang. Ang array na ito ay maaaring magpadala ng humigit kumulang 10 tao sa ilalim ng Godlord level. Walang pakialam na sinabi ng Godlord Stellar Aspect.
Agad na nagsimula ang Godlord Gloomhaven na pumili ng mga miyembro. Nagsimulang mag-agawan ang lahat ng mga miyembro ng upper echelon na naruroon para sa isang pwesto. Nabalitaan na ang Ancestral Legacy Treasury ay nagdadala ng sikreto sa pagsulong sa Godlord, na siyang pinakamalaking hangarin ng lahat ng mga Ancient God experts. Gaano man ito kapanganib doon, handa pa rin silang sumubok. Unang pinili ng Godlord Gloomhaven ang tatlong half-step na Godlords of Ancient Soul Hall. Pagkatapos ay lumipat siya pababa sa rank 9 at pinakamataas na rank 8. Ang aking disipulo ang magiging komandante ng operasyong ito. Biglang sinabi ng Godlord Stellar Aspect. Napatingin ang lahat. Bagamat bata pa ang disipulo ni Godlord Stellar Aspect, isa siyang rank 9 Ancient God. Agad na inalis ng Godlord Gloomhaven ang isa sa kanyang mga miyembro. Sa huli, nabuo ang pangkat ng 10. Yu Heng, umalis ka na. Ang Godlord Stellar Aspect ay tumawag. Bumalik sa Ancestral Legacy Treasury, ang grupo ni Zhao Fang ay maingat na sumusulong. Gumugol na sila ng isang buong buwan sa loob ng Ancestral Legacy Treasury. Nangangahulugan ang pagsugpo sa time intent na lahat sila ay medyo mabagal, at ang mga kasanayan tulad ng instant movement ay pinigilan din. Bukod dito, ang lugar na ito ay puno ng panganib, kaya hindi sila nang ahas na gumamit ng instant movement ng walang ingat. Kaya, sa buwang ito, hindi nila nagawang maglakbay ng napakalayo. Ang Ancient God Seal na ito ay makakapagbigay lamang ng magaspang na direksyon, ngunit hindi kung gaano ito kalayo. Napabuntong hininga si Xin Wuang. Isang buwan na ang lumipas, ngunit hindi pa rin nila nahanap ang kabangyaman na itinayo ng Giant God Race dito. Tumingin ka sa harapan. Biglang sabi ni Ancient God Resplendence. Sa di kalayuan ay isang napakalaking itim na bundok na napapalibutan ng makapal na itim na fog. Habang papalapit sila, nakita ni Zhao Fang na maraming mababang antas ng cultivation resources sa sobrang katandaan ang tumubo sa gilid ng itim na bundok na ito. Itinuturo ng Ancient God Seal ang bundok na iyon. Ang treasury na naiwan ng Giant God Race ay hindi pwede doon sa taas, di ba? Bulong ng Ancient God Cheng yun. Lahat sila ay hindi maiwasang mapansin na, habang sila ay palapit ng palapit sa itim na bundok, ang antas ng mga yaman ng pagtatanim sa kanilang paligid ay patuloy na tumaas. May mga pagkakataon na nakakita sila ng isa o dalawang mapagkukunan na kahit ang rank 8 Ancient Gods ay masigasig na ninanais. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila basta-basta kumilos. Ang lugar na ito ay malinaw na isang treasure ground, at ito ay tiyak na darating na may katumbas na panganib. Mio. Sa sandaling ito, lumitaw ang maliit na pasang magnanakaw at iminuwestre si Zhao Fang. Tumingin si Zhao Fang sa unahan at pinaganya ang kanyang kakayahang makita. Mas malayo ang nakikita ng vision kaysa sa divine sense sa lugar na ito. Tara na. Biglang tumawag si Zhao Fang. Ano ang nangyayari? Tanong ni Xin Wuang. Isang grupo ng mga Yao Gods. Isang grupo ng Yao God ang sumakop sa itim na bundok na ito. Agad na sinabi ni Zhao Fang. Ang mga salitang ito ay agad na nagbigay sa kanilang lahat ng sakit ng ulo. Ang mga Yao God ng lugar na ito ay mas malakas kaysa sa mga nasa labas ng mundo, at ang dahilan nito ay time intent. Nakatagpo sila ng ilang Yao Gods nitong nakaraang buwan, at halos lahat sa kanila ay nakagamit ng mataas na antas na time intent, kaya napakahirap nilang harapin. At ngayon, papalapit na sila sa isang buong pugad ng mga Yao Gods. Tara na. Agad na nagsimulang tumakas ang grupo. Masyadong malakas ang time intent. Kung mapansin sila ng grupo ng mga Yao Gods, mahihirapan silang makatakas. Masyadong delikado ang bundok na ito. Sana wala ang treasury. Huminga ng malalim si Xin Wuang at pagkatapos ay pinamunuan ang grupo sa paligid ng bundok at pasulong. Habang mas naranasan nila, mas natatakot sila sa Ancestral Legacy Treasury. Kahit bilang mga Ancient God, kailangan nilang maging maingat, kung hindi, madali silang mawalan ng buhay. Pagkatapos lumihis sa itim na bundok, nagpatuloy ang Ancient God Seal sa parehong direksyon. Tuwang-tuwa, nagpatuloy ang grupo sa pasulong. Biglang lumawak ang puting halo sa paligid ng Ancient God Seal. Malapit na tayo sa Giant God Race Treasury. Tuwang-tuwang sabi ni Xin Wuang. Kahit na ang mga kayamanan ay matatagpuan sa buong Ancestral Legacy Treasury,
ang lugar na ito ay masyadong mapanganib. Ang treasury na naiwan dito ng Giant God Race ay malamang na walang anumang panganib para sa mga miyembro ng Giant God Race. Mabilis na nakarating ang grupo sa harap ng isang madilim na dilaw na kuta. The Giant God Race Treasury. Ang Ancient God Resplendence ay nagalak. Nakakagulat, ang treasury ng Giant God Race ay hindi malayo sa itim na bundok. Hanggat may lalabas nila ang lahat sa kabangyaman, matatapos ang kanilang misyon, at maaari silang bumalik sa kanilang lahi nang nakataas ang kanilang mga ulo. May hindi tama. Biglang sabi ni Zhao Feng. Sa kanyang kaliwang mata, nakikita niya na maraming espesyal na marka at halo-halong enerhiya ang naiwan sa paligid ng kabangyaman na itinayo ng Giant God Race. Sa sandaling mas malapit na sila, nakita ni Zhao Feng kung ano ang nangyayari sa loob, kung saan siya namutla. Ang treasury ng Giant God Race ay inookupahan ng isang grupo ng mga Yao Gods. Ang ulat na ito mula kay Zhao Feng ay tumama sa grupo ng Giant God Race na parang kidlat. King of Gods, Kabanata 1362. Pag-uudyok ng Discord. Sa kompleks ng mga itim na palasyo na mataas sa kalangitan. Tagumpay. Hindi napigilan ni God Lord Gloomhaven na mapangiti. Kanina pa siya nag-aalala na maaaring may problema sa paggamit ng teleportation array na ito at iminungkahi niya na magpadala muna ng Yao Beast. Gayunpaman, ang disipulo ni God Lord Stellar Aspect ang unang dumaan sa hanay, na nagpawi sa alinman sa kanyang mga pagdududa. Kung tutuusin, hindi gagamitin ng God Lord Stellar Aspect ang buhay ng sarili niyang disipulo para magbiro. Bukod dito, ang bawat teleportasyon ay kumuha ng napakalaking halaga ng enerhiya. Matapos magpadala ng mahigit 10 tao, maging ang magarbong teleportation array na ito ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pinsala. Kapag pumasok na ang aking alagad, maglalatag siya ng sensory array na maaaring magpapataas ng kahusayan ng teleportation array, ngunit ang teleportation array na ito ay halos wala na sa enerhiya at nasira pa. Pinakamabuting huwag tayong magpadala sa pangalawang batch. Mahinahong sabi ng God Lord Stellar Aspect. Nakatakas lang si Xin Wu ang kasama ang 4 na tao, wala sa kanila ang nasa rank 9. Sa lohikal na pagsasalita, ang koponan ng Ancient Soul Hall ay sapat na upang lubos silang durugan. Ang God Lord Stellar Aspect ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Nang magsagawa ng teleportasyon ngayon, naramdaman niya ang pakikialam ng isang mataas na antas na prinsipyo ng destiny. Tunay na walang maraming tao sa Ancient Desolate Realm of Gods na maaaring malampasan siya sa pag-unawa sa Tao of Destiny. Maaaring ito ay ibang grupo. Lalong naging malalim ang mga mata ni God Lord Stellar Aspect. Sa totoo lang, bago pa man siya unang dumating, naramdaman niya ang isang hindi nakikitang enerhiya ng destiny na gumagambala sa kanya, na naging dahilan upang siya ay dumating ng mas huli kaysa sa kanyang hinulaan. Ang mga tao sa paligid niya ay lahat ay namangha sa kahanga-hangang pamamaraan ng God Lord Stellar Aspect. Responsable lang ang Ancient Soul Hall sa pagtukoy sa magaspang na lokasyon ng Ancestral Legacy Treasury, ngunit kailangan lang ng God Lord Stellar Aspect ang kaunting impormasyong ito para makahanap ng depekto sa Ancestral Legacy Treasury at bumuo ng teleportation corridor. Sa Ancestral Legacy Treasury, si Yu Heng at ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall ay dumating sa kalangitan sa itaas ng isang kagubatan na latian. Ito ang Ancestral Legacy Treasury ng Giant God Race. Napakalakas ng pagsupil. Lahat sila ay hindi nasanay sa pagsupil na ito at sumigaw. Tanging ang alagad ng God Lord Stellar Aspect na si Yu Heng ang hindi nababagabag. Bigla naman siyang ngumiti. Hatiin sa 3 koponan. Ang target ay ang Ancient God Seal. Nagsalita si Yu Heng. Napakalaki ng dimensyong ito at hinding-hindi matatawag na kabangyaman. Ang pagsugpo sa space-time ay naging mas mahirap na makahanap ng isang maliit na grupo ng mga tao. Napangisi ang 3 half-step na God Lords. Dumating sila sa lugar na ito na may higit na pag-aalala sa sekreto ng pagiging isang God Lord, ngunit ngayon, kailangan nilang makinig sa isang rank 9 Ancient God. Gayunpaman, alam nilang lahat kung sino ang taong sumusuporta kay Yu Heng. Ang God Lord Stellar Aspect ay may mga mahimalang kakayahan at maging ang paggalang ng God Lord Gloomhaven. Sa huli, ang 10 miyembro ng Ancient Soul Hall ay nahahati sa 3 koponan. Ang bawat koponan ay pinamunuan ng isang kalahating hakbang na God Lord.
Ito ay isang mapa ng lugar na ito, ngunit maaaring ito ay masyadong mali sa ilang mga lugar. Kung tutuusin, napakaraming oras na ang lumipas. Naglabas si Yu Heng ng napakalaking mapa. Ang mapa ay napakasimple, halos nag-sketch ng lupain at nagmamarka ng anumang partikular na mapanganib na mga lugar. Sa isang sulyap, napansin nila na mayroong 40 hanggang 50 sa mga pambihirang mapanganib na lugar na ito. Ngunit mas nagulat sila nang makitang may mapa si Yu Heng ng lugar na ito. Samantala, dahan daw ang lumalapit ang Giant God Race team sa Giant God Race Treasury. Ang iba bukod kay Zhao Fang ay nagsimulang dahan daw ang makita ang mga palatandaan na nagpapahiwatig na si Zhao Fang ay tama, na ang lugar na ito ay talagang inookupahan ng isang grupo ng mga Yao Gods. Paano naging ganito? Sinasakop ng isang grupo ng mga Yao Gods. Ang kaakit-akit na mukha ng Ancient God Resplendence ay tila nalulungkot. Masyadong maraming oras ang lumipas, na naging dahilan upang dahan daw ang hamina ang mga defensive array ng Giant God Race hanggang sa makapasok ang mga Yao Gods at sakupin ang lugar. Napabuntong hininga si Xin Wuang. Para sa Giant God Race Treasury na inookupahan ay isang malaking dagok sa kanilang layunin. Kung magagawa nilang makuha ang lahat ng mga mapagkukunan sa loob, ang Giant God Race ay magagawang mabilis na lumakas at tumaas. Ngunit sa sandaling ito, ayon sa paglalarawan ni Zhao Fang, mayroong 20 ilang mga Yao Gods sa loob. Mayroong kahit 2 rank 9 Yao Gods, at isa na tila mas malakas kaysa sa isang ordinaryong rank 9. Kahit na ginamit nila ang lahat ng kanilang trump card, malamang namamatay pa rin sila sa nakakatakot na grupong ito ng mga Yao Gods. Bukod dito, ang mga Yao Gods ng lugar na ito ay bihasa sa space-time intent. Kung nagpasya silang pilitin silang pumasok, wala nang babalikan. Kung ito ang kaso, maaari lamang tayong pumunta sa ibang lugar at magtipon ng ilang mga mapagkukunan. Agad na nag-isip si Xin Wuang ng ibang plano. Bagamat ang lugar na ito ay sagana sa mahahalagang mapagkukunan, ang pangangalap ng mga mapagkukunan mula sa ibang lugar ay hindi maihahambing sa direktang pagkuhan ng mga mapagkukunan mula sa Giant God Race Treasury. Bukod dito, ang mga mapagkukunan ng lugar na ito ay may kinikilingan sa space-time intent, ngunit ang Giant God Race ay nangangailangan ng mga mapagkukunan na maaaring mabilis na mapabuti ang kanilang hilaw na lakas at paglilinang. Bilang karagdagan, ang pangangalap ng mga mapagkukunan mula sa ibang lugar ay mangangahulugan ng pagharap sa maraming hindi kilalang mga panganib. Hindi tulad ng walang solusyon. Biglang nagsalita si Zhao Fang. Gulat na napalingon sa kanya ang lahat. Sa ating lakas, ang pagsisikap na makapasok sa kaban ng Giant God Race ay tunay na katulad ng pagbagsak ng bato gamit ang isang itlog, ngunit maaari nating hiramin ang lakas ng iba. Binigay ni Zhao Fang ang kanyang ideya. Agad na inilibot ng Ancient God Cheng Yun ang kanyang mga mata. Ang mga Yao Gods ng lugar na ito ay napupuot sa mga tagalabas. Ikaw mismo ang nakakita nito. Bakit nila tayo tutulungan? Tanga ka talaga. Hindi ka ba marunong maghasik ng kaguluhan, manghiram ng kutsilyo ng iba para makapatay? Ngumiti si Zhao Fang na may mahinang panunuya. Natigilan ang ekspresyon ng Ancient God Cheng Yun. Para naman sa iba, sa wakas ay naunawaan na nila kung ano ang ginagawa ni Zhao Fang. Ang itim na bundok mula noon ay nagkataon ding may grupo ng mga Yao Gods. Naunawaan ni Xin Wuang ang plano ni Zhao Fang. Kaya sinasabi mo na dapat nating hiramin ang lakas ng ibang grupo ng Yao God para pigilan ang grupo ng Yao God sa treasury, at pagkatapos ay magagamit natin ang pagkakataong iyon para makalusot at kunin ang mga mapagkukunan. Nagulat si Ancient God Resplendence. Bagamat maganda ang plano, ang pinakamaliit na pagkakamali ay mapapaligiran ang grupo ng dalawang grupo ng mga makapangyarihang Yao Gods, tiyak na mapapahamak sila. Zhao Fang, malamang may paraan ka, di ba? Hulaan ni Xin Wuang. Naiintindihan niya na si Zhao Fang ay isang taong bihirang gumawa ng isang bagay na hindi niya pinagtitiwalaan. Munting pas ang magnanakaw, oras mo na. Sabi ni Zhao Fang sa pilak na pusa sa kanyang balikat. Anong species lang ang pasang ito? Napabulong si Xin Wuang sa pagkabigla. Ang maliit na pasang magnanakaw ay kasama rin si Zhao Fang sa Continent Zone. Hindi niya makita ang maliit na pasang magnanakaw noon, at hindi na niya ito kaya ngayon. Meow.
Ang maliit na pas ang magnanakaw ay naglagay ng mukha na parang nag-aatubili na kumuha ng trabaho, at pagkatapos ay inilagay sa mukha ng isang taong may mahalagang misyon. Swish! Naunawaan ng maliit na pas ang magnanakaw ang plano ni Zhao Fang. Naglaho ito sa kawalan at dahan-dahang nagsimulang lumapit sa treasury ng Giant God Race. Anong mataas na antas ng spatial movement technique? Ang Ancient God Thundermount ay napabuntong hininga sa pagtataka. Mukhang hindi apektado ang pas ang iyon sa pagsupil sa lugar na ito. Ngayon lang ito napagtanto ni Xin Wuang mula sa mga galaw ng maliit na pas ang magnanakaw. Tumanggo si Zhao Fang. Ang munting pas ang magnanakaw ay tunay na hindi naapektuhan ng pagsupil sa lugar na ito. Dahil dito, naiinggit siya, at napaisip din siya kung ano ang tungkol sa Heaven's Legacy Cat na naging dahilan kung bakit ito naging espesyal. Ngunit dahil din sa puntong ito ay pinalayas niya ang munting pas ang magnanakaw. Ang unang yugto ng plano ay para sa maliit na pas ang magnanakaw na akitin ang isang Yao God. Ilang sandali matapos umalis ang munting pas ang magnanakaw, biglang kumilos si Zhao Fang, at sumunod ang iba. Tumigil ka dyan, pas ang ligaw. Isang mabagsik at walang awa na pilak na tigre ang humahabol sa maliit na pas ang magnanakaw. Ang Silver Tiger ay isa lamang rank 8 Yao God, at kahit na ito ay sanay sa time intent, ang maliit na pas ang magnanakaw ay tumatakbo pa rin sa paligid nito. Mabuti. Ang munting pas ang magnanakaw ay matagumpay na naakit ang isang Yao God. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang. Sa sandaling nakalayo na ang pilak na tigre mula sa kabangyaman, sumalakay ang partido ni Zhao Fang. Mga tao. Ang pilak na tigre ay tila may napagtanto at naghanda na tumakas. Pagkatapos ng lahat, ito ay mas marami, at ang isa sa kanyang mga kaaway ay nasa rank 9. Ngunit sa sandaling ito, ang maliit na pas ang magnanakaw ay nag-extend ng dalawang kuko, na naglabas ng malakas na sealing intent na nagselyo sa kapangyarihan ng pilak na tigre. Dahil isa lamang itong rank 8, mabilis na naabutan ng grupo ni Zhao Fang ang tigre. Pigilan mo. Tumawag si Zhao Fang. Pinalibutan ng mga miyembro ng Giant God Race ang pilak na tigre at hinabol ito ng mga pag-atake ng kaluluwa. Dark Heart Seal. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay nag-condense ng isang lightning seal na may tatak ng tigre. Mabuti. Tapos na ang unang hakbang. Tawag ni Zhao Fang. Matapos alipinin ang Yao God, si Zhao Fang ay nakakuha ng higit na pangunawa sa grupo ng Yao God sa kabangyaman. Ginamit ni Zhao Fang ang Yao God na ito para madaling makaakit ng dalawa pang Yao God, isa na rito ang pinakamataas na rank 8. Inalipin na ngayon ni Zhao Fang ang tatlong Silver Tiger na Yao Gods. Sige. Ngayon ay maaari na nating pukawin ang ibang grupo ng Yao God. Napangiti si Zhao Fang. Napakagandang plano. Ancient God Resplendence ay pinuri. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang grupo ni Zhao Fang sa napakalaking itim na bundok. Kinokontrol ni Zhao Fang ang tatlong Silver Tiger na Yao Gods para sisingilan at patayin ang mga Yao Gods ng itim na bundok, kahit na ipinapahayag nila ang mga heroic words of challenge. Sa una, ang mga Yao Gods ng itim na bundok ay hindi natinag, ngunit matapos silang hamanin ng Silver Tiger na Yao Gods ng 4 na beses, sila ay sa wakas ay nagalit at nagpadala ng isang makapangyarihang Yao God upang tanungin ang mga Yao Gods sa treasury kung ano ang nangyayari. Bago sila dumating, pinabalik ni Zhao Fang ang tatlong Silver Tiger na Yao Gods sa Giant God Race Treasury. Big Brother, ang mga Yao Gods ng itim na bundok ay nasugatan tayo at pinatay ang ating kasama. Sinabi pa nga nila na malapit na raw nila tayong sasalakayin, tinatawag kang may sakit na tigre at sasabihing lalamunan nila tayo at kukunin ang ating teritoryo. Ipinalabas ni Zhao Fang ang dalawa sa mga Silver Tiger na Yao Gods ng kanilang mga hinaing sa pinuno ng Yao God. Nakakabaliw. Ang napakalaking tigre, ang katawan nito na natatakpan ng kakaibang mga pattern ng pilak, ay agad na naging mabisyo. Ilang sandali pa, dumating ang Yao God mula sa itim na bundok. Pinalibutan at pinatay ito ng Silver Tiger na Yao Gods. Ang mga Yao Gods ng lugar na ito ay may malupit at walang awa na personalidad, na ginagawang madaling magudyok ng hindi pagkakaunawaan. Ang bagay ay mabilis na tumindi, at wala pang isang buwan, ang dalawang grupo ng mga Yao Gods ay nasa digmaan. Ang dalawang malalaking grupo ng Yao God ay naglaban nito sa pagitan ng itim na bundok at ng kabangyaman.
Tinawag mo akong tigre na may sakit, kaya tingnan ko kung gaano kalakas ang isang matabang ahas na tulad mo. Ang napakalaking silver na tigre ay umungol sa langit at nagsimulang makipaglaban sa isang napakalaking berde at pilak na sawa. Ang mga Yao God na ito ay parehong pinakamataas na rank 9, at ang kanilang labanan ay yumanig sa kalangitan. Dahil sa malalim nilang time and tense, naging mahirap para sa mga bystanders na makita ang kanilang mga galaw, at kapag malapit na ang isa, papasok sila sa isang mundo ng slow motion kung saan mahirap ang paggalaw. Lumabas ka. Tumawag si Zhao Feng. Mabilis na lumapit sina Zhao Feng at Xin Huang sa treasury. Si Xin Huang ang pinakamalakas habang si Zhao Feng ay bihasa sa pagtatago at maaaring pigilan sila na mapansin ng mga Yao Gods na iniwan upang bantayan ang kaban. Umalis na sina Ancient God Resplendence at ang iba pa, ang kanilang misyon ay maghintay bilang mga reserba. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay nanatili malapit sa larangan ng digmaan. Sa sandaling tila babalik ang mga Yao Gods, malalaman kaagad ni Zhao Feng. Sa ganitong paraan, nag-message si Xin Huang. Ito ay isang treasury na itinayo ng Giant God Race, kaya alam na alam niya ang layout at istruktura nito. Sa pamamagitan ng kanyang kakayahang makita, napagtanto ni Zhao Feng na ang layout ng treasury na ito ay eksaktong katulad ng maliit na mapa na nakita niyang nakaukit sa loob ng Ancient God Seal.